Good morning, ma'am. My topic is Listen for the Nano World Introduction. Scientific researchers have developed new technological tools that greatly improve different aspects of our lives. The use of nanoscale is one important interdisciplinary area generated by advancement in science and technology. Scientists and engineers were able to build materials with innovative properties as they manipulate nanomaterials. So, sa ato karon sa modern world, di ba? Taga na yung mga nano world ato kanang mga humans kanang mga gagmay ng mga tao. In early 1930s, mga siguro mga sa kadugayon na naman siguro na sa una wala pa ang modern world na ano ng mga gagmay ng mga tao or unsa pa ng mga gagmay insect pa. Then ang mga scientists marag murag pog nag kanang invent po sila og kanang mga materials para sa ilaha. Then how small is a nanoscale? Unsa daw kagagmay ang nanoscale? A nanometer is a billion of a meter. So billion of a meter murag sa kibalik kung sa molecules pa murag may gamay ra siya billion or 10 to the power of negative 9 of a meter. So gamay jud siya kay 10 to the power of 9 man. Kay i-times man siya sa 1. 1 times 10 to the power of negative 9. So gamay jud siya kanang medyo ay pag ang resulta na negative. Then how to view nanomaterials? Kung saan daw nila pagkakita sa mga nanomaterials. Kasahan ako. Then, scientists use special types of microscope to view minute nanomaterials during the early 1930s. So, 1930s, so naingon na ito na ako. Scientists use electron microscope and field microscope to look at the nanoscale. So, katudaing kanada ng mga microscope. So, nagkuhan sila kanang sa mga scientists pa nag-invent kibaligi tan-aw nila ang mga nanoscale sa sulod sa isa ka tao katong mga gagmay ng mga tao. Unsa ba sila kakuan? Unsa ka ilahang mga chromosomes, atoms kay pareha ra ba tayo man. Ang ilaha lang gitan-aw kung mga scientists gitan-aw nila og unsa. Then natay 3 parts of microscopes. First is electron microscope. Electron microscope, so naingon na din ako. German engineer Ernst Ruska and Max Lohl built the first electron microscopes during the 1930s. This type of microscope utilized a particle beam of electrons to light up a specimen and develop well magnified image. So, ano di ay ang electron microscope di ay ang pinakauna na built sa mga scientists and engineers sa una ng mga microscope. Then in early 1930s pa baya bali medyo dugay ni jud siya. Para makita po kung unsa ang image sa nanoscale. Kung ibalik sa ato normal human, di ba lahi po natin. Ibalik pareha ang tao. Na pareha may ang tao din. Kita na sa scientist. Lahi ang image ang nanoscale ay ang panahon. Then the second one is atomic force microscope. EFM. It was the first developed by George Henry Calvin and
Christoph Gerber in 1986. It makes use of a mechanical probe that gathers information from the surface of a material. So kanina ikaduha na microscope. Medyo dugay pa dyan, pinaka years to nagpad, bago din ang pad. Gagan pa o mga 14 plus years bago nila invento nila na microscope din ikaduha. Then the third one is scanning tunneling microscope. This special type of microscope enables scientists to view and manipulate nanoscale particles, atoms, and small molecules. Ang kanina yung katulo is special na rin. So, dire nata sa modern world. Nata sa modern world. Buhatin din. Ano yung katulo. Okay, dali na nato makita yung ang particles of the body, atoms, and molecules, small molecules. Dali na nato makita. Kaya ikaw naman siya i-scan niya. Ibutang siya dito sa tunnel. Scan din siya. Ipakita na din dito sa mga scientists or doctors na mga na yung particles, atoms, and small molecules. Na nilipot ko kay di ba sa ato ang mga scientists is mga ihatagan po ng mga pamagyan mga specimen na ihatagan po nila o ibalik kung tayo pagilugaran nila na dili ra normal people dili sa world kundi apil po sila. Maura to, thank you and God bless.